Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pong pinunong mayorya. Ako po'y walang katanungan sa ating ginoong sponsor, Senator Sherwin Gatchalian, kundi ako po'y magmamanifest lamang. Ako po'y natutuwa sapagkat dito po sa ating bulwagan ay atin pong hindi binawasan ang budget ng ating pangalawang Pangulo, bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po, sa akin pong karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong. Kahit saan pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Kaya ako po'y masaya at ako po'y nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa ating pong sponsor, Senator Sherwin, sa ating pong Senate President, sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Muli po, maraming salamat at pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat po. Thank you. Majority Leader, what is the pleasure of the body? Yes, Mr. President, there being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation on the budget of the Office of the Vice President and that the same be deemed submitted for the body's consideration. Any objection? Hearing none, the budget of the Office of the Vice President is hereby deemed submitted. 1 minute suspension. Alright mga kababayan, so kanina po ay nagpunta po si Vice President Sara Duterte dito po sa Senado, no? At ito nga pong naging manifestation po ni Senator Robin Padilla ay nakakaantig po ng damdamin, no? At tunay na nga po na ang Office of the Vice President ay may ilang mga proyekto talaga at programa na direktang nakakatulong po sa ating mga kababayan, lalo na sa mga nangangailangan sa iba't ibang panig ng bansa. So ito ay usually hindi po napapalabas sa mga mainstream media at ang yung mga vloggers or yung mga ordinaryong Pilipino, yung mga nakakakuha ng mga video clip kung saan si VP Sara po talaga ay personal na pumupunta kahit kaduluduluhan at kaliblib-libliban pa yan ng kabundukan ay talagang napupuntahan po yan ng Office of the Vice President at yung iba nga dyan ay personal pa pong binibisita ni VP Sara, no? So ilan sa mga proyekto po ang nagawa po ng ating Office of the Vice President, isa na nga po dito yung nakikita kong isa sa pinakamahalaga ay ang libreng sakay program, no, na nagbibigay ng libreng transportasyon sa mga pasahero, particular na to, no, sa mga manggagawa at estudyante na hirap sa pamasahe. Dito pa lang mga kababayan, napakalaking tulong na to at ito ay direktang natatanggap po ng ating mga kababayan, lalo na yung mga tight yung budget sa pamasahe, yung mga estudyante natin na yung iba dyan ay wala pang ang pambaon at hirap na itaguyod, no, yung pang-araw-araw nilang gastusin, lalo na po sa pamasahe dahil hindi din po biro, no, yung gasto sa pamasahe at lahat po talaga ng bilihin ay patuloy na tumataas. So ilan din po sa mga manggagawa ay kahit papaano ay mararamdaman din po nila yung epekto, no, ng katipiran nito sa kanilang sinasahod, no, at alam naman po natin na yung karamihan sa atin ay minimum wage lang po ang sinasahod at talagang malaki ang nakakat dito sa gastusin sa pamasahe. So dito pa lang mga kababayan ay napakalaking tulong na talaga ng libreng sakay program dahil isi-save nung ating mga kababayan yung kanilang ibabayad instead sa pamasahe, ilalaan na lang po nila yan sa iba pa nilang mga pangangailangan nila. So meron din po tayong rice program na ipinapamahagi pong bigas para po sa mga pamilyang nangangailangan, lalo na sa mga lugar na tinamaan po ng mga kalamidad o may mataas na antas ng kahirapan. Kagaya na lamang po ng mga nagdaang bagyo, mga sakuna na talagang binayo ang bansang Pilipinas. So nakita naman po natin na present din po ang Office of the Vice President na nagbibigay ng tulong, no, nagpapaabot ng tulong sa ating mga kababayan. So dito kasi sa pananaw natin mga kababayan, no, kahit nasabihin mong bigas lang yan o maliit na bagay lang yan, yung mga tinutulong na yan, malaking bagay na yan para sa mga taong naapektuhan ng mga kalamidad na halos walang naisalba.
So malaking blessing na yung mabigyan sila ng ganito na bigas o kaya mga grocery kahit konti lang na mai-survive man lang nila no yung 1 o 2 araw nilang pagkain. Malaking bagay na to mga kababayan at hindi na dapat natin to binibigyan pa ng issue na kesyo ganito lang yung natanggap, ganito lang yung naibigay. Kasi nga syempre mga kababayan, nagkaroon din po ng problema sa budget yung Office of the Vice President kaya kinakailangan din po nilang magbawas, mag-adjust no sa kung ano yung budget na hawak nila para patuloy pa rin silang maka-survive sa kanilang mga na-establish na program no at maikalat yung tulong at hindi lang mag-stay sa iisang proyekto pa lang. So isa pa dito mga kababayan yung pagbabago campaign, isang kampanya na naglalayong magbigay no ng edukasyon at oportunidad sa kabataan at komunidad para mas may magandang kinabukasan. Meron din po tayo ditong Magnegosyo Taday. Ito po yung programang pangkabuhayan no, na nagtuturo at nagbibigay ng suporta sa mga kababaihan at maliliit na negosyante upang makapagsimula po sila ng sariling negosyo. So parang livelihood po ito mga kababayan na tutulungan natin yung ating mga kababayan na mangisda no na sila na mismo yung gumawa ng paraan para paunlarin nila yung naitulong po ng Office of the Vice President upang mapalago nila yung nasimulan nilang kabuhayan at ito ay maging successful no. At punta naman tayo at dumako tayo sa medical at burial assistance no. Patuloy na pagbibigay ng tulong pinansyal para sa gastusin sa pagpapagamot at libing ng mga mahihirap na pamilya. Kaya lang nung mga nakaraang taon mga kababayan nabalitaan nga natin na parang natigil ata yung pagbibigay no ng assistance dito sa burial dahil nga po sa budget, kakulangan sa budget no. At nakakalungkot 'yan no kasi kung tutuusin malaking bagay na po talaga yan sa ating mga kababayan na sala talaga sa kabuhayan no lalo na yung sa gamot. Alam naman po natin yan na talagang yung healthcare system natin ay hindi maganda no. At itong burial para sa ating mga kababayan na salat sa kabuhayan ay malaking bagay na po yan upang maihatid naman nila at magbigay ng magandang kalalagyan o disenteng libing man lang dito po sa ating mga kababayang hirap no para maihatid man lang sila sa kanilang huling hantungan ng maayos no at matiwasay. So bukod diyan ay meron pa akong nalalaman na ito po ang isa sa mga proyekto nila yung Pansarap Project, isang feeding program na tumutulong sa mga bata at komunidad na kulang sa nutrition. So ito is very common po no sa mga ahensya po lalo na yung DSWD, yung mga ano natin diyan ay talagang madalas no kahit private at government official ay madalas na nagkakaroon na nga po ng feeding program para po sa ating mga kababayang less fortunate lalo na yung mga kabataan na kulang sa timbang, malnutrition. So sila po yung mga nagbebenepisyo nito. So ilan nga po sa mga hamon ng kinakaharap po ng OVP is yung pagbabawas ng programa no dahil nga po sa kakulangan ng pondo. Kaya tuwan-tuwa itong si Senator Robin Padilla no na dito po sa bulwagan ng Senado ay hindi na po binawasan itong pondo ng Office of the Vice President. Bagkus ito ay dinagdagan no upang mas maging malawak po no yung marireach ng tulong ng OVP. So again, itong ating napanood ay isang good news kahit papaano no kahit na alam naman natin na talagang ginigipit itong Office of the Vice President patuloy pa rin po nating nararamdaman yung presensya no although hindi pinapanood sa o pinapalabas sa mainstream media napakadalang no pero alam ng taong bayan kung paano kumikilos ang ating pangalawang pangulo. So ang impact nito sa ating mga kababayan of course direktang tulong sa mahihirap dahil sa pamamagitan ng medical at burial assistance direkta po nilang natatanggap yan at pagpapagaan no ng gastusin sa transportasyon. Ito ngayon dahil sa libreng sakay no at pagbibigay ng pagkain at kabuhayan sa komunidad na kulang sa oportunidad. So magandang gawain din po yan at pag-abot sa malalayong lugar na madalas hindi natutulungan ng ibang ahensya. So yun lang naman yung gusto ng Office of the Vice President, yung mga hindi na natutulungan, naaabot, sila na
yung magbigay kahit papaano. So sa kabuuan, ang OVP ay nakakapagpatupad ng program tumutulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Pilipino mula sa pagkain, transportasyon, kalusugan hanggang kabuhayan. No? Bagamat may mga hamon sa budget pero nananatiling nakatuon sa mga proyekto ang ating pangalawang Pangulo at ang Office of the Vice President sa pinaka nangangailangan. So again, maraming salamat mga kababayan dito po sa ating commentary at kay Senator Robin Padilla, no, na siya po ay nagsalita at pinagtanggol itong si VP Sara Duterte. Talaga namang ramdam ng ordinaryong Pilipino itong ginagawa ng ating pangalawang Pangulo at ng kanyang opisina. Again, itong mga programa po ni VP Sara Duterte ay direkta pong nakakatulong sa ating mga kababayan. Kaya maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.